Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo po lahat. Good morning church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat. Again, welcome po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon lalong-lalo na sa ating kalusugan. Kaya again, welcome po. Welcome po muli sa lahat po ng mga manonood po natin, mga masusugid namin live viewers, sa lahat po ng mga nagagayak ng mga pananghalian niyo po dyan, ay tuloy niyo lamang po yan habang kayo po ay nakikinig at patuloy na natututo dito po sa ating programa. Hindi ko na po papatagalin pa at iwi-welcome ko na po ang aking pinamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, ma'am. Masayang umaga po sa inyong lahat. Masayang umaga sa iyo. Maaga na umaga dahil Yes. maganda ang panahon. Yeah. At conducive Yes. sa lahat ng bagay. Yan. Makulimlim. Makulimlim. Yan. Makulimlim at hindi ganun katirik ang araw kaya napakasarap mamahinga. Parang si Sir Con, hindi pa natutulog daw. Yan. Hello po. Bigyan ng jacket ito. Ay. Yan. Hinatid raw lahat Ka- ng mga lahat ng mga Yan. tao dito. Lahat pati ba mga members, hinatid mo. Hindi, mga missionaries. Ayan. Hello po sa inyo po lahat. At syempre, babatiin ko ulit si Kaloy. Si Kaloy Yulo. Congrats. At syempre, binabati ko ang natapos na Men for Christ. Yes, Oo. yes. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, congratulations sa mga transform leaders Yun. ng mga tahanan. Thank you po. Thank you po sa ating mahal na pastor sa kanyang napaagandang programa na yan sa mga kalalakihan. At tunay nga na naging successful. Napaganda ng mga programa po na nandun. Marami po kami mga natutunan. Kami po mga leader ng tahanan at yung mga men, lahat po ng mga nandoon ay talagang na-bless sa lahat po ng mga tinalakay ng ating mga tagapagsalita. Yan. Nasilip ko sa isang ang tahimik nyo. Sobra, ma'am. Parang walang tao sa auditorium, pambira. Ano ba, Parinig. Put it on sound. Ayan, yun. Wala pa rin daw. Sayang yung mga ano. Yan, okay na. Alright, binabati po namin kayo lahat mga kapatid. Welcome sa Impormasyong Pangkalusugan. Hello po kayong lahat dyan. sinabi ko nga kanina, ako'y natutuwa, nagagalak.
congratulations sa mga transform leaders. Yun, oo, Oo. kasi nga sa Natapos. natapos na Men for Christ Oo. Conference. At, Ayan, salamat po sa ating mga pastor sa wisdom na ipinagkaloob po sa kanya ng Diyos na talaga magkaroon ng programang ganito. Kaya salamat. Sinasabi nga ni Doc Julie kanina, sabi niya parang ang tahimik daw ng mga men. So sa Oo. isang nakita mong clip siguro or Oo. video, Parang umikot yung camera, tapos yung ano, cellphone ng isang oo. missionary. Yeah. Pero Sabi ano ko, ang sabi, tahimik, grabe. nako ma'am, kung alam mo lang kung ano nangyari nung last event or nung Thursday. Yung Thursday nung mga general sessions ay talaga naman po matitindi po lahat. Talagang sabi ko nga kanina mga kapatid, hindi niyo po narinig yung sound. Halos hindi na kami umuupo sa silya, ma'am. Ba, bigat Halos hindi na kami umuupo sa silya, talagang puro sigawan ng amen, puro sigawan ng mga kalalakihan, kaya tuwang-tuwa ang mga kalalakihan sa mga natutunan Parang ang po word nila. ko dun na-ignite kayo. Yes, ma'am, talaga. Oo. Ako mismo, ako magpapatunay talaga at magpapatotoo na ang mga mensahe talaga na-bless po talaga ako. Alright? At talagang nakuha ko at talagang sabi ko nga, kinakailangan ng bawat leader ng mga ganong klaseng mensahe. Yan. Kaya salamat. Na ano rin naman ako dahil sabi nga, di ba, nung Sunday ba yon? Or nung Wednesday, binigyan na tayo ng parang patikim. Yun. Doon pa lang, grabe na. Lalo na kung doon sa main event. Yeah, Oo. totoo po yan. Kaya salamat sa Panginoon. At marami magandang resulta. Actually, may mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, ma'am. Ganun. May mga nagsuko po ng buhay sa Panginoon. Meron pong mga nagpahayag na sila ay maging involved sa ministry. Meron naman po nagpahayag na sila po ay magiging available para sa church. Yan ang mga magaganda mga ano. At ang pinakamaganda nun, Doc Julie, ang nanguna ay mga tatay. Ay, pambihira. Akalain mo yun, Doc Julie Castro. Ang unang nag-forward ay tatay. Kaya nga, sumunod yung mga young people. Yun yung kagandahan talaga nung ano na yun. Nung conference po na yun. Hindi Kaya, ko lang alam kung sumunod yung apo ko eh. kaya congratulations po at great decision po yung ginawa po ng mga kalalakihan po na yun. Hindi po kayo kumbaga nag-hold back, talagang binigay nyo na agad kung ano pagkakausap sa inyo ng Panginoon during that night. Yan. At masasabi natin, it was a success. Yes, it was a very successful event. Yan. Kaya marami pong mga missionaries and also mga area leaders ang talaga nakinabang nung nung conference po na yon. Paano naman kami mga ladies? Yes, Ladies darating naman for tayo Christ. dyan. Oo, baka matindi na yun. Baka buong Apobay na, umano na. Yeah, totoo po yan. Totoo po yan, Do. Kaya sabi nga ng ating mga pastor, baka next ay talagang gaganapin na sa mas malaki pa. Oo, yun talaga. Mas lalaki yan pa talaga. Kaya sayang, yung mga ibang mga men na nakamiss ng Men for Christ Conference ay sayang. Kung alam nyo namang kayang-kaya namang mag-absent. Nako, lalo-lalo na. Dati ako, Doc Julie, nung mga ganyang content conference, pag hindi ako pinayagan ng boss ko, absent. Absent talaga. Absent talaga. Kasi, hindi mo pinagandaan. kumbaga, pag hindi mo ako binigyan ng ay absent na lang ako. Kasi talagang gusto ko talagang maka-attend ng mga conference po na yan. Kasi alam ko naman, ay malaking benepisyo yan para sa akin. Bilang isang leader ng tahanan. Kaya salamat sa Panginoon talaga at may mga ganyang klaseng programa po tayo, no? Kaya again, congrats sa lahat ng transformed leaders. Oo. Ng ating mga tahanan. Tama po yan. Sabi po dito ni Ma'am Marie Chris Marciano, see you soon, Sir Conrad, sa evangelistic. Please pray for our evangelistic meeting sa Quezon. Next week po yan. This coming Thursday and Friday po. Yeah, next Thursday and Friday. Wednesday and Thursday po. Wednesday and Thursday dyan po sa Quezon, Katanawan, Quezon. Nandyan po ang SWAT team. Yun, no? SWAT. Tindi talaga, no?
Yan po yung ating mga soul winning. Baka pwede tayo dong live. Ay, oo naman. Ang Ah, luwang-luwang doon eh. kaya salamat sa Panginoon at meron tayong ganyang klaseng programa. Tuloy-tuloy, akalain niyo po yun, after Men for Christ, may ganito na naman. And then after that, sunod-sunod na po yan, hindi niyo po mamalayan, mga revival na yan. O, revival na sa Baguio, revival na sa Tarlac. Sunod-sunod na po yung mga revivals yan. Kaya let's all enjoy and participate yan sa lahat po ng mga ano na yan. Sa lahat po ng mga gawain po natin na yan. Kaya salamat again sa lahat po ng mga nag-join sa Men for Christ. Kaya alam ko naman ay talagang pinagpala po kayo. Amen, amen. Alright, so sayang lang talagang yung iba wala konti lang. Kamusta ang food? Ay, speaking of food, salamat din sa ating kitchen staff. Oo, kitchen crew. Bagamat ay, syempre, talagang busy Oo, pero, sabi nga, Salamat dun sa mga mothers mothers, na tumulong. yeah, lalong-lalo na din sa mga mothers Tsaka namin sa area. yung nag-serve. Totoo po yan. Servan Nakalain mo niyo ba po yung yun. ganong karaming Almost 350 tao? in participants. Yan po ang bilang po. Parang ng ganun ng mga ng labanan ng ngayon. Yes. Yung balikatan, 300 plus. 350 Men for na Christ, naman ang 300. pinakain ng ating kitchen crew na libre. Oo. Akalain niyo po yun. No? Only in CSI. Only in CSI po talaga yan. Hindi naman tayo nag ng ibang simbahan, pero only in CSI na-attend ka ng conference na walang labas. Wala. Talagang presensya mo lang ang kailangan. At talagang busog ka. Oo. Oo. Wala ka rin babayaran sa lodging. Wala. Kasi dito, matutulog ka lang. Libre na lahat. Higaan, unan, libreng-libre po lahat. Only in CSI. Totoo po yung sinabi ni Doc Julie. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Wala po kayong makikitang ganyan. Hindi naman po sa pangano na ibang simbahan, mga kapatid, pero only in CSI talaga na busog ka na spiritually, uuwi ka pang busog physically. Grabe ma'am grabe yung pagkain Biruin mo mula umaga hanggang pananghalian ay talagang grabe yung survey ng pagkain. Saka gusto ko rin pasalamatan na yung ating guest speaker. Opo. Kasi kung pupuntahan mo pa yan dun sa ibang bansa, Ay, oo, ma'am. gagastos ka. Totoo yan, totoo Pag yan. dito, nandyan na, sabi nga, libre lahat. Yan, totoo yan. Kaya salamat sa Panginoon. At lubos din nagpapasalamat yung speaker natin during that time O talagang siya, grabe yung pasasalamat niya. Talagang chinek niya lahat sabi niya nga sa lahat ng mga pumunta siya sa kitchen, pumunta siya sa mga media team, pumunta siya sa mga lahat na Nagpunta siya sa media team? Opo. Anong nasabi niya? Ganun Ayos naman. Nagpasalamat sa lahat na naging part ng Men for Christ conference po na yun, ay talagang lubos siya nagpapasalamat. Kasi nga, ay talagang iba rin yung naging impact po sa kanya. Iba rin yung welcome din po sa kanya ng simbahan po natin. Kaya, next time ay sigurado at makakapiling pa po natin yan si Pastor Matt Miller. Patuloy natin pag-pray yung kanyang family at ang kanyang ministry. Together with Sir Chris McGee. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi po, hello po Pastor Louie, happy watching po. Thank you so much for watching Pastor Louie. Isa po yan sa mga Nag-speak? Hindi po, nag-attend po ng ating ng Men for Christ. Salamat din sa lahat po ng mga mission pastors po natin na talagang pumunta pa sa galing pa ng ibang lugar, nagsumakay pa ng eroplano, nagbarko pa yung iba mga kapatid, just to attend the Men for Christ and just to learn. Alam kasi nila Alam kasi ng mga mission pastors and mission churches po natin na ito na makakatulong ito. At for sure, lalong-lalo doon sa mga
Binabati ko ang mga taga Central South Oy, oo. Ay, nga pala, family. congratulations. Ay, nawala ulit ang sounds, Doc. Ayan, nawala ang connection, nawala din ang sound. Ganda na ng kwentuhan natin, Doc Oo Julie. nga eh. Oo. Bakit ka ganyan, Oo Wang? nga. Ano na naman ang nangyayari sa atin? Oo. Zero Kaya doon ako tayo. kinabahan eh kung ano sinabi ni Mark Miller sa media. Ay, naka-record naman daw. Oo. Yan, bumabalik na. Bumabalik na. Ayan na. Alright, sige. So, Bumabalik na? patuloy niyo po ipag-pray yung ating internet connection, mga kapatid, kasi talagang tinatrabaho na naman tayo eh, Oo. no? Eto ano pa lang ito, yung ano tawag natin dito, yung Aftermath. Oo. aftermath. Aftermath ng Miller. Men for Christ Oo Conference. nga. Nire-recap lang namin yung Oo, saya. yung Kumbaga, saya, oo. kasi wala close closed door meeting yun, Doc Julie for men lang talaga yun. As in men Pinayagan lang. ka ba ni Pastor na ano mo ngayon yan? Ano? Isawalat mo? Ay, oo naman, ma'am. Kasi sigurado naman talagang yan eh. Oo. Kumbaga, inaano ko lang sa inyo yung saya, yung blessing na natamasa ko doon sa Men for Christ Conference. Oo. Kaya alam ko naman yung mga ibang tatay dyan, marami ring masasabi. Oo. Oo. Sana pila-pila sila. Oo. Bawat area mayroong representative. Correct. Totoo po yan. Para ano nyo talaga yung ma-encourage din ang mga ibang hindi Doc, nakarating. talaga natutuwa ako dun sa Men for Christ Conference na yun na yung nag-invitation na tatayo ng una eh. Ay, matindi talaga yun, Doc. Kumbaga, kakaiba yung kakaiba yung conference po na yun. Kaya salamat sa Panginoon muli at talagang ang ating mga pastor ay binibigyan ng wisdom. Alright? Sige, Doc, mukhang tuloy-tuloy na tayo para at least marami po tayong matalakay, no? Kahit pa paano, nandito na po ang ating tagapagsalita. Let's all welcome si Ma'am Ces Ramos. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yan. Good morning. Good morning. Medyo nahilo-hilo pa ang speaker dahil ang daming nangyari. Anyway. So good morning sa lahat. Happy Friday. Happy weekend na naman. Yes, At salamat yes. at muli tayo nakabalik ngayong umaga. Yan, alright. Congratulations. By the way, congratulations pala, ma'am. Yes po. Ano Dahil po si Ian, yung Ah, anak oo. niya, Tama. isa sa mga nag-forward. Ay, oo nga. Sinabi niya nga kagabi sa akin. Isa sa mga nag-forward na, I'm not sure kung anong ano na yun eh. Kasi halo-halo na sila doon, ma'am eh. So, At least nag-forward. nag-forward siya. Nag-forward. Ibig sabihin nun, gusto niya mag-involve sa ministry. Ayun nga ang sabi niya. Yeah. Sabi ko, ano ba yung pinorward mo ako? Sabi ko, ano ba yun? Ay, nag-full time yata, ma'am eh. Hindi po. Ang sabi Patay medyo na. mababaliw siguro muna kami. Joke lang. Sabi ko sa kanya, tinanong Kasi ko. halo-halo na yun eh. Opo, Ang unang invitation, kasi kung sino gusto magsuko ng buhay, ganyan. Tapos walang sabi ng pastor, ay kung gusto mong mag-involve sa ministry, ayan na. Biglang may pumasok ng mga Kaya sabi, uy, si Ian yata nag-full time na. Yung anak ko, medyo on fire yan. Galing kasi ng balikatan, tapos May nag-mentor guys. Tapos medyo kargado pa eh. lahat na oo nga. Oo. Pero salamat sa Panginoon. Ibig Yes. sabihin lang nun, ma'am, naintindihan niya yung purpose ng Men for Christ. Kalahin niyo po yun. Ilan taon na po si Ian? 15. 15 years old. Ako hindi kasi kumbaga hindi ordinary yon sa isang bata na magkakaroon ng ganong klaseng idea. Not unless naintindihan niya talaga. Yun lang naman yun. Ibig sabihin talaga, yung resulta ng Men for Christ Conference ay talagang naintindihan ng bata na, alright, kinakailangan ko mag-involve sa ministry. Yes. Kasi isa sa mga topic ng ating tagapagsalita, huwag mong sasayangin yung opportunity, yung yung kalakasan mo eh. Isa sa mga topic yun ng ating tagapagsalita. Kaya congratulations, ma'am. Yes, Congratulations. thank you. Yun. Ayan. Sayang wala si Sir, no? Oo nga po eh, na-miss niya. Oo. Na-miss niya yun. Sayang. Well, anyway, so again, ma'am, alam ko naman maganda yung ating topic for this morning. Itutuloy mo lang yung discussion. Yes. At prayerfully na matapos po natin ito,
At hindi, alam ko naman matatapos Mm. natin to. We have still ample time para matapos Yes. po ito. Alright, sige So, po. yun, yung Ma'am Ses. all about yung sa immunity. Kasi di ba panahon na naman ngayon ng mga sakit. So, yan, yung mga, kasi tag-ulan, tapos iinit, tapos yung mga baha, di ba sir, yung mga ganyan. So, marami nagkakasakit. So, Yeah. pag-uusapan natin ano ba yung magpapaboost or magpapaiwas sa atin na magkaroon ng mga sakit. So, Yeah. specifically yung mga bacterial tsaka viral infection. Yung mga ganon. So, yun. Dito mo Apo. nabasahin, ma'am. Ayan, so Yan. yan tayo. So, tuloy natin yung last week. So, meron tayong, ano ba yung job ng immune system sa ating katawan? Ano yung trabaho? Ano yung Yan. function niya? Bakit ba? Ano ba yung immune system na yan? Para saan ba yung system na yan? So, ito yung parang nakadesign siya para labanan natin yung mga sakit. So, yun. Ito yung pinapatibay natin para makaiwas. Or kung magkaroon man ng sakit, siguro hindi ganun kalala. May mga ganun. Yan. Tapos may mga factors na nakaka-affect sa paghina ng ating immune system. So number 1 dyan, yung sleep, di ba? Napag-usapan natin. Yung sleep, kumbaga dyan magsisimula lahat ng magandang function ng ating katawan. Dyan pa lang, Kapag tapos maayos na. yung tulog mo. Kapag yan ay bagsak ka na sa Nako. number 1. Bagsak na yung susunod dyan. Ganyan. Hindi kasi nga last time yung sinabi natin, Ma'am Ses, sleep is our regeneration. Yun. Yan talaga yun. Nangyayari yung lahat ng pagbabago. Yeah. Kaya Tama ba? kapag wala ka niyan, mahirap Oo. mag-regenerate. Ng Yung new ating cells, katawan. ganyan, Oo. mag-repair ng tissues, yun. So, Yeah. yan, yung mga several factors like sleep, of course, yung diet, stress, hygiene. Siyempre, di ba, kung gaano ka ba kalinis sa katawan mo, gaano mo ba pinapahalagahan yung kalinisan sa iyong katawan. Yan, ito yung mga nakaka-affect sa performance ng ating immune system. Yan. So, and the next, yan, ito yung mga 5 factors that affect. Number 1, yun, diba, last week, sinabi natin, hand washing, napakasimple lang, pero nane-neglect ng karamihan. Diba? Sino lang ba yung naghugas ng kamay, diba? Pagka gusto lang, or kapag Yeah. diba? Even nga sa, kumbaga parang, yung simpleng bata, diba? Alam na yan how much more, yung adult ka na or talaga may isip ka na hindi mo Yeah. to ginagawa, di ba? Tayo pa naman, Yes. Ma'am Ses, yung bansa na kumakain ng nakakamay. Nakakamay, yun. Oo, Diba? tama. Tayo, Mas masarap kasi tayo kumain pa ng kamay. naman din yung mababa or bagsak sa hand washing. Yun. Yun ang nakakalungkot Oo. doon. Kung alam nyo naman kayo talaga, kahit hindi, kahit mga kapatid, kahit hindi kayo magkakamay, ugaliin pa rin mag-hand wash. Yes. Lalo Diba? pagkakain. Kasi hindi mo alam hindi mo alam kung kailan mo gagamitin yung mo kamay, yes. yung kamay mo Kaya, as much as possible, hugasan. Pati yung paggamit ng CR. Yun. Public oo na. man or yung sa bahay natin. Always yan, utang na loob. Mag-hand wash after using a courtroom. Totoo yan. Ayan, Uy, wala. nawala tayo. Ayan, okay. Yeah. So, yun Ayan, yung sinasabi natin. Hand Totoo yan. washing number 1 yan. Factor Maganda yan. sinabi mo, Ma'am Ses, na kahit sa bahay. Mm-mm. Oo. Minsan kasi pag nasa bahay, nasa bahay lang naman ako. Hindi ako gusto Yan. So, maraming yan. All the more sa bahay kasi andun yung mga loved ones mo na pwedeng mahawa, di ba? Yun yung kailangan natin bigyan ng pansin. Hand washing lang, number 1 yan. Number 2, sleep cycle. Bakit pa sinabing cycle? Kasi meron sa atin, minsan yung sleep natin is hindi consistent na okay, tama. Meron akong kilala na 2 days siyang halos walang tulog. Wow, grabe. Tapos sabi niya, babawiin ko to on the 3rd day. Next day ko, tama. magtulog ako ng buong araw. Mali. Mali. Very wrong. So, hindi ganun yun. Actually, pag isang araw ka lang puyat, based sa studies, kailangan mo matulog ng maayos 3 days after. Sunod-sunod. Ganun. Hindi mo makukuha ng, ngayong araw, wala kang, diba? Tapos next day, buong araw kang tulog, hindi siya ganun kadali.
Kasi nga, Yung recovery. nung ano yan, ma'am, yung tinalakay ko yung benefits of having a good night's sleep. Yan. Tinalakay ko. According sa sleep, nakalimutan ko na kung anong tawag sa ano na yun eh. Yung organization na yun eh. According to them, ma'am, wala yung kaisipan natin na babawi ako sa tulog. Oo. Wala talaga siya. Wala. Hindi, yun like for example na puyat ka, tapos babawiin mo siya kinabukasan. Tapos masabi mo na, pag natulog ka na ng buong araw, Okay bawi na ako. Oh, Hindi talaga siya ganun. Totoo yung sinabi ni Ma'am Ces na, parang ibabalik mo siya eh. Ibabalik mo sa I-reset normal. mo siya. Hindi yung kaya ng isang araw lang. Yun. 3 days mo siyang aayusin. Kasi nga Ganun sabi nga dun sa katindi, di ba? study, ma'am eh, dapat talaga 8 hours lang. Ay, depende pa pala yun sa edad. Yes, Tama, meron. may edad eh. Mga 7 lang, okay na. May ganun Oo, eh. may 7 eh. Yes, May meron mga naman ganyan eh. kailangan 10 hours Oo. sa mga bata. Sa edad nga yata natin, ma'am, sa range po. natin, Yes po. 6 Seven, to seven, 7, oo, seven, 7. Yan yung Mga ano ganun. natin. Kaya, minsan, yung iba, pag lumagpas ka na, yun na, hindi rin Hindi na rin maganda. maganda kahit mas mahaba sa 7 Correct. hours. Totoo yan. Oo, tama. Kaya, dapat sakto lang. Yung Oo. tama. Hindi rin tamang yung sobrang haba, hindi rin naman walang tulog. So, kailangan babawiin mo siya ng 3 consecutive days na okay, Grabe, na no? normal. Ganon Kalahin kalaki mo. ang bawi. So, sa mga mahilig magpuyat dyan, di ba? So, sobrang laki ng effect noon sa ating immune system. Study suggests that while we're sleeping, we have decreased levels of stress hormone. Nawawala ang stress kapag talagang maayos tulog natin, di ba? Kaya nga, di ba, sa yung mga therapies, mga ganyan, kapag meron kang depression, anxiety, ang number 1 na recommend nila is mag-rest ka, matulog ka. Yun yung kailangan. Pinapa-avoid ka ng mga caffeine, mga high sugar, kasi nga, yun yung unang kailangan gawin para mag-recover ka matulog. Ayan, okay? Tapos, number 3 natin, ayan na, ito na yung sa diet. Nutrients from food. Diba? So, alam naman natin yan. Actually, lahat naman actually ng nutrients. Yan, studies show vitamins C, A, E, B6, yung mga B vitamins, and minerals like iron and zinc are important for the maintenance of immune function. All of which can be found in fruits and vegetables. Ayan. Sa mga hindi magugulay dyan, sa mga hate na hate ang gulay, nako, magsimula na kayo. Hindi pa huli ang lahat. Kahit matanda ka na ngayon, kahit adult ka na, tapos hindi ka kumakain ng gulay, unti-untiin mo lang, masasanay ka din. Tapos, gumawa ka lang ng way na para maging enjoyable sa yung pagkain ng gulay. Tama. Okay? So, lahat yan kasama. Nutrients from food, hindi lang ito yung mga vitamins, minerals, kasama na rin syempre yung ating mga macronutrients, yung carbo, protein, and fat. So, lahat-lahat na, wag mo nang iwanan yung iba. Wag ka lang din mag-focus sa isang nutrient lang, wag ka lang din mag-focus sa specific lang, kasi ito yung goal ko, ito lang kakainin ko. Hindi ganon. So, remember, yung lahat ng ginagawa natin ngayon, kung ano man yung health goals mo ngayon, kasama pa rin yung immune system dyan. So, wag mo siyang pabayaan na manghina. Kasi dyan magbe-base lahat So, yan. Sa mga hindi kumakain ng gulay or kapag naman bata ka pa, as much as possible, as early as now, sanayin mo na yung sarili mo na kumakain ka ng gulay. So, hanggat maaari, umiiyak ka man ngayon pagkain ng ampalaya, pero papasalamatan mo yung magulang mo, ba't ka pinipilit pag kumain ng ampalaya, di ba? So, ako, sir, awa ng Diyos, hindi mo naging problema sa mga anak ko yan. Amen. Alam ko na talagang andun yung struggle nila sa simula. Lalo na si Ian, talagang yung, syempre, panganay, unang anak. So, kumbaga, talagang wala siyang choice Di ba? Ano yan, wala pa siyang 1-year-old, sir, kumakain na siya ng, alam mo yung luto ng gulay ng bulang lang. Alam mo yung bulang lang? Puro gulay, hindi. Yeah. Kalabasa, ganyan. Kinakain niya yun, sir. Yeah, ano yan? totoo yan, Oo, ma'am. kinakain niya. Sobrang ako rin, nabilib, uy, kumakain anak ko ng gulay, di ba? Hanggang sa lumaki siya ngayon teenager na siya, hindi naging problema yung balikatan sa kanya kasi kumakain na siya ng gulay bago magbalikatan, di ba? So, yun. So, it's very important
Problema ko na lang yung dalawang babae ko na medyo mahirap pa rin pero kumakain na rin. Kahit Sa pa ngayon, paano. kahit paano, kumakain na rin siya. Yeah. Ayan. So, I-expose lang naman natin eh. exposure. Pero alam mo ba, ma'am, napansin ko dun sa mga anak ko rin, no? Napansin ko, pag in-expose mo na sila agad Mm-mm. sa matamis, Oo, yun. Tama. tapos ka na agad. That's very true kasi Oo. 3 na anak ko sila, di ba? So, Oo. lahat na na-experience ko. Matindi. Kasi subok ko kay Cassidy eh. Mm-mm. Subok ko kay Cassidy na talagang from ano talaga na 3 years old, 2 years old Mm-mm. siya. Less yung ano eh. Yung pagkain niya ng Oo, gulay. wala talaga. Oo. Hindi, I mean, yung puro siya gulay. Okay. Puro siya steam. Ayun, good. Steam Yung na walang ganyan, lasa. potato. Ay, ganyan. Ngayon, nung ito naman dumating na si Simeon, eto na. Marami ng mga pupunta agad ng store eh. Oo. Ayan. Naaabutan agad ng mga blessing. Oo, yun. Ang matatamis. Nakakatikim agad ng mga matatamis. Mm-mm. Kaya pag pinakain mo nga agad ngayon ng ampalaya or someone, Wala na. wala. Hindi Medyo, na appetizing sa kanya. medyo alam niya na yung lasa ng hindi Oo. masarap. Oo. Kaya medyo pumapal. Diba? Pero salamat sa Panginoon, Oo. hindi pa rin siya ganun. Yun. At Nakakain least, pa rin siya. oo. Oo. Kumbaga talagang pipilitin natin. Wag yung tayo ang mag-aano sa anak na, ay, ayaw na, kawawa Oo. naman. Wag mo. Hindi Totoo yan. ganon. Dapat talaga tayo magpipilit. Yeah. At saka, mahalagang malaman nila, ano ba yung benefit? Ba't mo kailangan itong kainin? Yun. Totoo yan. Diba? Ba't mo kailangan kainin yung ampalaya, yung okra? Pero good thing, yung bunso ko si Aki, ang maganda sa kanya, kumakain siya ng hilaw. Hilaw na gulay. So which is very unusual sa mga bata. Kumakain siya ng hilaw. Di ba? Imagine that. Pero carrot lang kinakain niya na hilaw. The rest, kumakain naman siya ng mga luto. Oo. Pero ang parang hindi ko matindahan, bakit pag luto na yung carrots, ayaw na niya? Hindi ko alam ba't ganun siya. Hindi ko alam kung saan yung, ano yung naisip niya, bakit yung carrots na luto, hindi niya kinakain. Pero pag hilaw, hinihiwa ko palang kumukuha na yan. Ganun siya. Ayun, so, Siguro kasi kakaiba yun. malambot, nawawala yung crunchy. Yo, siguro nga. Yun yung gusto niya, yung crunchy. Pag Oo. kinagat niya, Lalo pag ganun mga pa. pansit ako, mami, carrot akin na. Tapos pag luto na yung pansit, inihiwalay na yung carrots. Hindi ko alam, ba ganun? Oh. Anyway, so Sabi yan. po dito ni Sir Tito, sumasakit ang tiyan ko pag umiinom ako ng kape. Mm. Kaya never na ako nagkakape. Gatas na lang po. Mm. Ano yan, sir? Siguro meron acid. Oo, baka acidic Oo, po. acidic Ikaw, po. sir. Actually, Pero ang gatas is acid din yes, eh. pero ano yan, sir? Depende naman kasi yan. Baka, ano pa ba klase ng kape yung iniinom mo? Opo. Baka meron pang ibang halo yan na nagpapatrigger dun sa sakit ng tiyan mo. Yeah. Oo, di ba? Baka may Siguro, ibang or chemicals baka kasi pa. sinasaluhan mo nung opya mo. At saka, sir, depende rin yan sa kasama ng kape. Yun nga. Tama. Tsaka kung paano mo tinimpla yung kape, possible din yun. Pero pag milk, hindi. Totoo yan. At saka depende rin yan, sir, sa time of the day. May factor yun kung what time mo iniinom yung kape. Yeah. Baka walang laman ang tiyan mo. Yun. Baka sobrang busog ka pagka umiinom ka ng kape. So yun. But not totally exactly kape talaga yung problem. Baka meron pang ibang factor. Sabi niya dito, ma'am, manipis na kasi ang bituka ko, Sir Conrad. Manipis ang bituka. So parang, So kumbaga may sa problem magasgas sa mo. may problem sa gut. Yung gut, Yun. sa gut. Yun po yun, sir. So, So, it's not more on the, yung sa, Food. yes. yeah, may Sa may problem gut sa gut, sir. Hindi So, pa kasi iwas na lang. Iwas na Oo, lang sa mga iwas na lang. pwedeng Yung mga acidic makapag-irritate. na food. Yeah. Iwas. Okay, Sige so po. number 4, ayan, cortisol level. Ano ba tong cortisol na yan? Ano ba yan? Negative or positive? Negative yan kasi stress hormone yan eh. Another challenge that plagues our immune system is a familiar foe to many of us. Stress, di ba? Sino ba hindi stress dito? Hectic work, lahat ng dami. Work, lahat, overwork tayo, physical stress, mental, emotional, lahat yan. Lahat yan nagkakos ng increased level of stress hormone na cortisol. So makes it difficult for the immune system to function properly. Remember, kalaban ng immune system yung stress hormone. Okay? So, huwag ka na magtaka kapag hindi ka makatulog, di ba? Hindi ka makakain, kung ano-anong iniisip mo, umiinom ka na ng kung ano-ano kasi nga, kumbaga, panglaban. Pero yun nga, i-check mo baka yung stress hormone mo ay sobrang taas na. So, balik ka dun sa number 1.
hand washing, ganyan. Baka yung immune system mo is talagang ano na. So, wag mo nang hayaan na tumaas pa yung level ng cortisol mo kasi nga, talagang babagsak everything. Kapag mataas yung level ng cortisol mo, sunod na dyan yung sisipunin ka na, di ba sir? Uubuhin ka na, Totoo yan. sasama na yung pakiramdam mo on the next few days. Tapos mas lalo ka nang hindi makakapagtrabaho, Yan. hihiga ka na lang kasi nga wala na eh, bagsak na eh. Hindi na nakaka-function yung ating immune system properly. Yung So, mga stress pa naman, madalas magmukmuk. Yes, yung mga stress. Oo. Nasa isang sulok lang, Bihirang-bihira. nagdadrama. Bihirang-bihira yung Oo. nagwo-workout kapag stress. May ganun ba? Oo, di ba? Pagkatapos magmukmok, yan, kailangan ko nga na mag-workout. Yan. Yan. At least, nakaisip siya mag-workout. Correct. Makatulong daw sa stress yung nice sleep. Yes, Oo naman, tama ma'am. po. Totoo Kaya yan. pagka may nararamdaman mong mataas ang stress Yes, level mo, oo. pahinga ka muna. Mag-relax ka muna. Wag mo nang Relax ipilit. din. Oo, wag mo nang, kasi mayroong iba, ay, kailangan kong tapusin to, may deadline ako. Eh, hindi mo nga siya matatapos kasi nga, siraan na lahat eh. Dahil nga, Tama. stress ka. Unang-una, kung magawa mo man yan, baka hindi tama or baka mali-mali yung magawa mo kasi nga, hindi na normal. So, kapag ka na-feel mo ng taas ng stress level mo, mag-relax ka muna, stop ka muna. Mag-inhale, exhale ka muna. Mag-meditate ka muna, tapos matulog. Iwasan mo rin yung mga pagkain na magpapa-hyper sa'yo. Kasi nga, hindi ka makakatulog, di ba? So, yung stress level mo ay lalong tataas kapag puyat tayo. Okay? So, yan. Number 4 factor. Next natin, yung supplement intake. Yan. Ito naman talaga ang kaya nga supplement, di ba? Pang-support lang ito. Hindi ito ginagawang main or pinaka talagang priority mo na i-take to promote and support healthy behavior. So, kung nagawa mo na yung hand washing, nagawa mo na yung nutrients na nakakain mo talaga siya, meron kang maayos na tulog, tapos mababa ang stress level mo, gawin mo na to. So, itong 5 ito, di ba? Supplement and fortified foods have been widely used to support immune health. So, alam naman, di ba? Even our pastor ay umiinom ng mga supplement yan, di ba? Kasi nga, kumbaga panglaban eh, sa type ng kanyang ginagawa right now, kailangan talaga niya ng support ng supplement. Apart from doing yung mga lahat ng yan. Diba? So, supplement intake, syempre hindi naman to basta-basta iniinom. So, hanggat maaari, magpa-consult muna or alamin mo ano ba yung health condition mo. Alamin mo saan ka ba mahina. Ay, mahina talaga ako sa vitamin C, ganyan. Eh, kailangan yun, di ba, sa immune system, di ba? Ay, kulang talaga ako sa B vitamins. So, alamin mo saan ka ba kulang. Ay, kulang ako sa calcium, ganyan-ganyan. So, alamin mo, baka mamaya okay naman pala yung ganong nutrient mo, yung pa yung tinitake mo. So, paano na yung iba pang kailangan mo? So, alamin mo, ay, kulang ako sa sa tangkad, ganyan, tangkad talaga. Kulang ako sa tangkad, kaya kailangan ko. Yeah. Joke lang. So, yun, alamin mo, anong supplement ang kailangan mo specifically para dun sa immune system mo kung saan ka mahina. Ay, madali ako magkasipon or madali ako magkatrangkaso. Ano ba yung vitamin and mineral supplement na kailangan kong i-take doon? Di ba? Apart from doing yung number 1 to 4 kanina. Okay, so yun. May mga tanong po ba, Sir Con? Ito ma'am, magandang Yes. sagutin natin to eh. Sabi po ni Ma'am Marie Chris, Ma'am, totoo po ba yung sabi ni Dr. Atoy na ang lagnat, sipon, at ubo ay hindi daw sakit? Hindi sakit. Oo. Ano po siya? Totoo naman po Yes, yun. tama. Condition? Ano, Yeah, oo, ano siya? Ano kasi yan eh? Ano bang perfect term doon? Oo, ang ano yan yung lagnat, yung ubo at sipon, ano po yan, nagpapahayag yan na lumalaban yung katawan natin. Oo, yun. Yun yung term doon. Which is Yun. parang Hindi talagang talaga may siya medical term sakit. doon na hindi ko lang maano Oo. masabi. Ibig sabihin lang po nun, Ma'am Marie Chris, nagpapahayag yun na lumalaban at maganda yung response Yun. ng katawan mo doon sa virus. Oo. Yan. Ano man, bacterial man siya or viral. Yeah. Kasi infection. ang pinakasakit talaga, Ma'am Marie Chris, is yung virus na pumasok sa katawan mo. Virus or bacteria man yan, na pumasok sa katawan mo. Ngayon, ganito kasi yan, Ma'am Marie Chris. Pumasok si bacteria, nakapasok. Ngayon, tinamaan si lungs mo. O yan. Ngayon, magkakaubo ka. Normal po na reaksyon ng katawan natin yon. Bakit?
Kasi yung ubo po ay ano po yan, reflex po ng ano natin yan, normal na response po ng ating katawan niya na ilalabas niya eh. Mm-mm. Ilalabas niya, natural po yan na wala na ibang kapamaraanan para ilabas yung plema through coughing. Mm-mm. Hindi naman pwedeng mabas sa, ano eh, wala na. Wala na Wala iba. na basta. O, parang ang sipon din. So, normal po yan, na, kaya sipon, tinawag yung sipon kasi lumalabas. So, totoo, normal lang po yun. Alright? Normal na po na nangyari. Ibig sabihin, maganda. Yung lagnat naman po, same thing din po. Ibig sabihin po, ay lumalaban yung pangatawan natin. Kaya nga mapapansin po ninyo eh, pag meron kang lagnat, mataas yung WBC count. Oo, tama. Di ba? Kasi bakit? Lumalaban yung katawan natin. Doon sa infection. Sa infection. Yun po yun. At isa sa mga kadahilanan kung bakit tumataas yung ano natin, temperature, yun nga, because of WBC count. White Yun. blood cell. Okay? Thank you so much. So, yun po yun. Sana ay nasagot namin. Oo, yun po yun, Ma'am Marie Chris. Kaya, ano po yan? May ibig sabihin ng po nun, kaya tayo maglana at ubo ganyan, it is because of virus. Alright? So, yun po yun. Yun po talagang pinaka-sanhi. Ibig sabihin lang po nun, lumalaban yung ating pangatawan doon sa virus. Alright? Yes, correct. Kumbaga, manifestation nung katawan natin yung mga ano na yan, Na symptoms may na yan. bacteria ka or may viral Oo. infection Yun ka. yung sakit, yung virus at yung bacteria. Pero yung ubo at sipon at lagnat, Hindi pa siya. simptomas po yun. Symptoms pa Yun, lang. tama, symptoms. Okay? So I hope maliwanag po yan, Ma'am Marie Chris. Alright, sige po. At inabot na tayo ng ating oras so far. Yes. Nasagot naman po ng ating mga katanungan. Salamat sa mga natapos ating discussion for this Yes. morning. At I hope na napahalagahan po natin yung ating immune system. Di ba? Napakahalaga po yan, kaya wag nating kakaligtaan po yan, mga kapatid. Alright? Sige po, bago po tayo magtapos, Ma'am Ces, baka may gusto kang sabihin muna sa mga live viewers natin. Thank you so much once again sa aming mga masugid na hindi kami iniiwanan kahit Friday na. Sa mga nanonood at nawa ay tayo ay pinagpala muli sa umagang ito sa ating natalakay about immune system. See you again next week. Amen. Ma'am Julie. Maraming salamat, Ma'am Ces. At gusto ko lang palalahanan yung may mga sakit. Yeah. Kasi may sakit kayo, magpahinga rin kayo. Yon. Mahalin nyo rin ang inyong Katawan. sarili. Dahil kayo lang ang nakakaalam niyan. At nabanggit nga dito na yung mga dapat gawin natin para tumaas yung ating immune system. Yung lalaban dun sa mga sintomas na nararamdaman natin or yung mga sakit. Kaya yun lang po ang maano ko dyan na papasalamat ako dahil nire-remind tayo Yeah, ng totoo. ating speaker para lalo makita natin. Kasi marami nga nagsasabi dito na may mga sakit sila. Pero actually, may mga simptomas pa lang sila nung sakit na yon dahil lumalaban po ang ating immune system. At para lalo natin palakasin, nabanggit na po kanina yung 5, almost 5 reason or factors na kailangan gawin. Yun lang po, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa Tuesday. Yes, tama po, Doc. Alright, salamat po. Salamat po, mga kapatid. I hope maliwanag po yun. And I do believe na kayo po ay pinagpala sa mga napag-usapan po natin. At salamat po sa mga nakapakinig. At natuto na naman dito sa ating programang Impormasyong Pangkalan. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin for the whole week. At next week, magkita-kita naman po tayo sa bagong nating talakayan sa panibagong week ninyo pong matutunghayan dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Mamaya, e-airin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Napaganda po ng mga tinatalakay dyan. Kaya invite more families na pwede po makasubaybay dyan po sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.